Naisip mo na ba kung ang sinaunang karunungan ay makakatulong pa rin sa atin ngayon? Maaari bang ang pagbabalik tanaw sa nakaraan ay talagang makapagpalusog at makapagpapasaya sa atin ngayon? Isipin na ang mga turong nasubok na ng panahon ay hindi lamang mga kwento, kundi mga praktikal na kagamitan na magagamit mo upang maging mas maayos ang pakiramdam at mamuhay ng mas ganap. Ang video na ito ay isang paanyaya upang tuklasin ang mga turong iyon at tuklasin ang mga simple at makapangyarihang paraan upang baguhin ang iyong buhay mula sa loob palabas. Ang mga ideyang ito ay praktikal. Nakakatulong ang mga ito na mabawasan ang stress, mapabuti ang kalusugan, mapalalim ang mga relasyon, at mapataas ang pang-araw-araw na kagalakan. Tatalakayin natin ang 10 gabay na prinsipyo. Bawat isa ay nag-aalok ng malinaw at kapaki-pakinabang na aral. Isipin ang mga ito bilang mga piraso ng isang palaisipan na kapag pinagsama-sama ay nagpapakita ng isang holistic na landas patungo sa tunay na kagalingan. Panoorin hanggang dulo, ang bawat panuntunan ay nagdaragdag sa mas malaking larawan. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang mga ideya, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel upang makagawa kami ng mas maraming nilalaman tulad nito at bumuo ng isang komunidad na nakatuon sa personal na paglago at mas mahusay na pamumuhay. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panuntunan 1. Pagmumuni-muni at pagkakaisa ng isip-katawan. Ang meditasyon ay isang simple at madaling maunawaang kasanayan na lumilikha ng tulay sa pagitan ng ating abalang isipan at ng ating aktibong katawan. Hindi lamang ito simpleng pag-upo ng tahimik. Ito ay pag-aaral na pansinin ang iyong mga iniisip, pakalmahin ang iyong nervous system at bumalik sa kasalukuyan. Magsimula ng maliit. Umupo ng komportable. Huminga, pansinin ang paghinga. Kahit ilang minuto ng nakatutok na paghinga ay nakakapag-angkla ng atensyon at nakakapagpahupa ng tensyon. Ang meditasyon ay nakakatulong sa stress, pagtulog, pamamahala ng sakit at pangkalahatang katatagan. At ang modernong pananaliksik ay lalong nagpapatunay sa mga benepisyong ito. Maaari itong maging katahimikan o paggalaw. Ang paglalakad na meditasyon o banayad na yoga ay mahusay na gumagana at ang pagsasanay kasama ang iba ay kadalasang nagpapalalim ng pakiramdam ng koneksyon. Kung ang iyong isip ay gumagala, maging mahinahon sa iyong sarili. Normal lang yon. Magpatuloy at malamang na mapapansin mo ang pagtaas ng kalmado, mas mahusay na pukus at isang mas mainit na relasyon sa iyong sarili. Panuntunan 2. Ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip. Ang positibong pag-iisip ay hindi tungkol sa pagbaliwala sa mga kahirapan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng kung paano mo ito nilalapitan. Ang mga iniisip ay humuhubog sa mga damdamin at pag-uugali. Ang pag-uugali sa mga nakabubuo at may pag-asa na mga iniisip ay parang pagtatanim ng mga binhi na lumalaki sa mas malusog na mga reaksyon at gawi. Gumamit ng mga pagpapatibay, maghanap ng mga magagandang aspeto at sadyang i-highlight ang mga magagandang aspeto ng mga mapaghamong sitwasyon. Ipinapakita ng agham na ang isang optimistikong pananaw ay may kaugnayan sa pinabuting kagalingan at katatagan. Sa paglipas ng panahon, ang pagsasanay ng positibo ay nagiging isang kasanayan. Nakakatulong ito sa iyo na malutas ang mga problema mula sa isang mas matatag na lugar at nagkakalat ng pag-angat sa mga nakapaligid sa iyo. Panuntunan 3. Pagmamahal sa sarili at pangangalaga sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili, ang pundasyon na nagpapahintulot sa lahat ng iba pang bagay na umunlad. Nangangahulugan ito ng pagtanggap sa iyong sarili, pagtatakda ng mga hangganan ng mahabagin at pagtrato sa iyong mga pangangailangan ng may paggalang. Ang pangangalaga sa sarili ay ang mga aksyon na nagpapahayag ng pagmamahal na iyon. Pagtulog, masustansyang pagkain, banayad na paggalaw, mga libangan,
at pagsasabi ng hindi kong kinakailangan. Ang mga kasanayang ito ay hindi makasarili. Pinupuno ka nila ng maayos upang mas maipakita mo ang iyong sarili para sa iba. Magsimula sa maliliit at pare-parehong mga kilos. Isang masustansyang pagkain, isang maikling paglalakad, isang kabaitan na sinasabi mo sa iyong sarili. Bumuo ng mga hangganan na nagpoprotekta sa iyong enerhiya. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagpiling iyon ay nagiging mas mahusay na kalusugan ng isip at katatagan. Panuntunan 4, maingat na pagkain at holistic na kalusugan. Ang pagkain ng may kamalayan ay nangangahulugan ng pagbagal, pagtikim ng mga lasa, pagpansin kung ano ang nararamdaman ng mga pagkain, at pagpili ng kung ano ang nagpapalusog sa katawan at isipan. Hindi ito tungkol sa mahigpit na pagdidieta. Ito ay tungkol sa atensyon. Kapag kumakain tayo ng walang abala, mas nasisiyahan tayo sa pagkain at mas malamang na huminto kapag nasiyahan. Pumili ng iba't ibang whole foods, pansinin kung paano nakakaapekto ang iba't ibang pagkain sa iyong kalooban at enerhiya, at parangalan ang pagsisikap na nagdala ng pagkain sa iyong plato. Ang maingat na pagkain ay nakakatulong sa panunaw, pagkontrol ng timbang at mas mabait na relasyon sa pagkain, at pinalalalim nito ang pasasalamat para sa sustansya na natatanggap natin. Panuntunan 5, malusog na mga gawain at gawi. Ang maliliit na pang-araw-araw na gawain ang mga ladrilyo na bumubuo ng isang malakas at balansing buhay. Isang banayad na ritual sa umaga, regular na paggalaw, maalalahaning mga siklo ng trabaho-pahinga, pare-parehong pagtulog at praktikal na pamamahala ng oras na itinakda bawat araw para sa tagumpay. Magsimula sa isang gawi, isang maikling paglalakad, isang simpleng pagunat o isang takdang oras ng pagtulog. Pagkatapos ay unti-unting isama ang mga ito. Ituring ang mga gawain bilang nababaluktot na scaffolding sa halip na mahigpit na mga patakaran. Ayusin ang mga ito habang nagbabago ang buhay. Ang pinagsama-samang epekto ng pare-parehong mga gawi ay napakalaki. Ginagawa nitong hindi maiiwasan ang pagunlad sa pamamagitan ng paggawa ng mapuputing pagpili bilang default. Panuntunan 6, pagyakap sa kalikasan para sa paggaling. Ang oras sa kalikasan ay lubos na nakapagpapanumbalik. Ang paglalakad sa parke, pag-upo sa tabi ng tubig, o pag-aalaga ng hardin ay nagpapababa ng stress, nagpapabuti ng mood, at maaari pang palakasin ang immune function. Ang kalikasan ay nag-aanyaya ng mas malawak na pananaw, nag-aalis ng kalat sa isip, at muling nag-uugnay sa atin sa isang bagay na higit pa sa pang-araw-araw na abala. Kung nakatira ka sa isang lungsod, dalhin ang kalikasan sa loob ng bahay gamit ang mga halaman. Maghanap ng mga berdeng espasyo kung maaari o maghanap ng maliliit na ritual, isang pag-unat sa sikat ng araw sa umaga, pakikinig sa mga ibon na nag-aangkop sa iyo sa natural na mundo. Ang pangangalaga sa kapaligiran at pakikilahok sa konserbasyon ay maaari ring magbigay ng mas malalim na kahulugan at koneksyon sa komunidad sa iyong paglalakbay sa pagpapagaling. Panuntunan 7, pagpapasimple para sa kagalingan. Ang mas kaunti ay maaaring maging mas marami. Ang pag-aalis ng mga kalat sa iyong pisikal na espasyo, iyong mga oras na inilalaan, at yung mental na pasanin ay lumilikha ng espasyo para sa presensya at kagalakan. Ang pagpapasimple ay hindi nangangahulugang pagsuko sa mga mahalaga. Nangangahulugan ito ng pagpili ng mga mahalaga. Magsimula sa pamamagitan ng pag-aalis ng isang drawer o pagtanggi sa isang obligasyon na nakakaubos sa iyo. Unti-unti, ang isang mas simpleng buhay ay nagbubunga ng mas kaunting stress at higit na pagpapahalaga sa maliliit na kasiyahan. Ang pagsasanay ng pagpapakawala ay isang landas patungo sa panloob na kagaanan at mas malinaw na mga prioridad. Panuntunan 8, paggamit ng subconscious mind. Karamihan sa mga nagtutulak sa atin ay gumagana sa ilalim ng kamalayan. Mga gawi, paniniwala, automatikong reaksyon. Ang mga kasanayan tulad ng meditasyon,
visualization, at mga afirmasyon ay dahan-dahang nagpoprograma muli ng mas malalalim na mga pattern na iyon. Regular na pag-ensayo ng mga positibong resulta, pansinin ang mga naglilimitang kwento, at palitan ang mga ito ng mga nakabubuo na naratibo. Ang maliliit at pare-parehong mga kasanayan sa pag-iisip ay maaaring magbago kung paano ka tumutugon sa stress, takot at pagkakataon. Ang paggayon ng mga malay na layunin sa mga subconscious support ay ginagawang mas maayos at mas napapanatili ang pagbabago. Panuntunan siyam, mga limitasyon at oportunidad sa modernong medisina. Ang modernong medisina ay nag-aalok ng mga kahangahangang kagamitan, mga bakuna, operasyon at mga gamot na nagliligtas ng mga buhay. Ngunit kung minsan ay nakatuon ito sa mga sintomas kaysa sa mga ugat na sanhi. Pinagsasama ng isang balansing diskarte ang mga kalakasan ng modernong pangangalagang pangkalusugan sa mga kasanayan sa pag-iwas at holistic. Maging isang aktibong kalahok sa iyong pangangalagang pangkalusugan. Magtanong, humingi ng matalinong mga opinyon. Unahin ang pag-iwas at isaalang-alang ang mga komplementaryong estratehiya na sumusuporta sa isip at katawan. Ang edukasyon at pag-aaral ng komunidad tungkol sa kalusugan ay nagpapataas ng autonomiya at tumutulong sa lahat na gumawa ng mas mahusay na mga pagpili. Panuntunan 10. Pagbibigay kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa sarili. Ang pagpapagaling sa sarili ay ang paniniwala at kasanayan ng pagsuporta sa iyong sariling paggaling at kagalingan. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na basahin ang mga sinyalis ng iyong katawan, pag-aampon ng mga pang-araw-araw na gawi na nagtataguyod ng kalusugan, at paggamit ng mga kagamitan tulad ng pagiging mapagmatsyag, pagkalaw, pahinga, at masustansyang pagkain. Ang kaalaman ay nagbibigay kapangyarihan sa iyo na gumawa ng mas matalinong mga pagpili at ang suporta ng komunidad o profesional ay kumukumpleto sa larawan kung kinakailangan. Ang pagpapagaling sa sarili ay hindi isang mabilis na solusyon kundi isang panghabang buhay na landas ng pasensya, pagtitiyaga at kabaitan sa iyong sarili. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng 10 transformative na prinsipyo, maglaan ng ilang sandali upang magnilay-nilay. Ang bawat ideya mula sa maingat na pagkain at meditasyon hanggang sa positibong pag-iisip, pangangalaga sa sarili, mga gawain, kalikasan, pagpapasimple, hindi malay na gawain, matalinong paggamit ng gamot at pagpapagaling sa sarili ay isang landas tungo sa mas malawak na kalusugan at kaligayahan. Balikan ang mga kasanayang ito, ilapat ang mga ito ng marahan sa iyong buhay at panoorin kung paano naipon ang maliliit na pagbabago tungo sa makabuluhang pagbabago. Iyan lang para sa ngayon. Narating na natin ang dulo ng video na ito at huwag kalimutan na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng channel na ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung hindi ka sigurado kung ano ang ikokomento, itype lamang ang 100. Bukod dito, kung bago ka pa lamang at hindi pa nakasubscribe sa channel, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon upang hindi mo makaligtaan ang anumang kapaki-pakinabang at nakapagbibigay kaalamang pang-araw-araw na mga video. Salamat sa panunood.